بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wassallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, pagkapatuloy ng ating pagpapaliwanag ng aklat na Kitab at-Tauhid na sinulat ng Imam Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. So susunod na pagkatapos ng banggiti sa atin ang tungkol sa mga istisqa. Sumunod na lumipat naman siya sa amal al-qulub. O sinabi rito ng Imam bab qaulillahi ta'ala, wa minan nasi may yattaqidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladina dalamu id yarawna al-adab anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna allaha shadidul adab. So ang aya na ito na binigay sa atin, mismo ang binigay sa atin ng mualif na title ay aya ng Quran. So makita natin itong kanyang laging pamamaraan. Minsan yung nabibigay siya ng title na kung anong kanyang ilalagay para maintindihan natin yung mga aya at hadith. Dito mismo, ang binigay niya sa ating title ay aya ng Quran. Magmula sa Surah Al-Baqarah 165. So ang topic ng aya na ito o bab na ito ay tungkol sa mahabba o pagmamahal. Dito lumipat siya sa tinatawag nating amal al-qulub o amal al-kalbiya o aksyon ng puso o pagsamba o ibada al-kalbiya, pagsamba ng puso. Na ang amal na ito o ibada na ito o pagsamba na ito ay mahabba kasa. Ito ay special na pagmamahal na dapat talagang wala ditong kasir o kasama o kahati ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ganitong uri ng pagmamahal. Dahil ito ay mahabba al-ibada o pagmamahal sa pagsamba, ito ay mahabba al-ubudiyya o ibada. Kaya hindi rito pinapahintulutan magmula sa Quran sa Sunnah na magkakaroon talaga siya ng kahati o katambal o kasir sa tinatawag nating pagmamahal sa kanyang pagsamba sa kanya. So ito ay exclusive lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kaya dito masasabi natin na maging ang ating mga ibada, halimbawa ibada al-qawliya, ibada al-badaniya, dito naman pinaliliwanag sa atin ng muallif rahimahullah ang aksyon ng ating puso. Na ang puso ng isang believer, na sinabi nga natin ito ay ibada kalbiya o mahabba al-ubudiyya, dahil pag sinabi nating pagsamba ng puso, sakop dito ang tinatawag nating pagpapakumbaba, humility, submission at lahat ng obedience sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil kapag minahal ng puso natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dadalhin ng puso natin ang ating dila at ang ating katawan sa lahat ng uri ng kautusan. So ito kaya sabi nga ng mga ulama, ang puso ng isang tao, siya ang malik ng kanyang jasad. Siya ang hari o malik ng kanyang katawan. Kapag ito ang nagbigay ng command, so sumasama lahat ng kanyang bahagi ng katawan. Kaya napakahalaga, ito ay tinatawag natin isa sa mga pilar o arkan ng ibada al-kalbiya. Itong mahabba, tinatawag natin al-khawf wa raja. So yan ang tinatawag nating pundasyon o pilar ng pagsamba natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil nadadala niya ang lahat ng bahagi ng ating katawan kapag talaga pumasok sa puso natin ang tunay na pagmamahal sa Allah Tabarak wa Ta'ala, na walang sino man na bibigyan natin ng kapartner o kahati sa pagmamahal natin sa Kanya. So dito ang pag-intindi nito ay sasabihin nga natin, meron itong apat na uri ng mahabba. Unang-una, ang aksam ng mahabba o apat na bahitang ng mahabba. Una, mahabbatullah, ang pagmamahal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na siya ay ang pinakatinatawag natin, ito ay usul ng iman at ito ay tauhid ng Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pangalawang uri ng mahabba pillah. Ibig sabihin yung pagmamahal natin ng dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng pagmamahal natin sa mga anbiya o rusul at saka sa kanilang mga tagasunod, lalong-lalo na sa mga sugo at propeta. At ang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan ay kanyang karapatan, ang pagmamahal natin sa kanya na pagkatapos ng Allah subhanahu wa ta'ala. So binamahal natin siya dahil siya ay isinugo na propeta, siya ay nagdala ng risala, siya ipinakita niya sa atin ang gabay, nilinaw niya sa atin, pinaliwanag niya sa atin ang katuruan. So karapatan niya talaga ang pagmamahal dahil siya ang pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na mag-convey sa atin ng mensahe o ng risala. Kaya ang pagmamahal natin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahabba diniya, pagmamahal dahil sa ating din for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlong uri ng mahabba ay mahabba ma'allah. Ibig sabihin pagmamahal with Allah na may kasama. At ito ang tinatawag nating, ito ang pagmamahal ng mga musyrikin o ng mga kafirin. Meron siya sa kanila nagkiklaim na mahal nila ang Creator, ang tunay na Diyos na lumikha sa kanila nasa kalangitan. Kaya lang meron talaga silang itinatambal. Meron silang tinatambal. So ito ay hindi tinatanggap na Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang uri ng pagtatambal. Ito ay magmula sa malakon mukarrabun, sa pinakamalapit na anghel, sa Anghel Gabriel, maging ang nabiyan mursal, maging ang isinugong mga sugo at propeta, hindi pinapahintulutan na itambal natin sa Allah tabarak wa ta'ala sa ating pagmamahal sa Kanya. Dahil kapag may minahal tayo sa ating puso, tinatawag nating mahabba al-ibada o mahabba al-ubudiyya, ito ay sumisira ng ating tauhid. Sumisira ng ating tauhid. So, yan ang tinatawag nating pagmamahal ng mga musyrikin na meron silang itinasama sa Allah subhanahu. May kahati ang Allah subhanahu wa ta'ala. Meron siyang kahati. Samantalang sa Islam, sa Quran at sa Sunnah, talagang hindi pinapahintulutan na meron siyang katambal, kapareha o kahati sa pagmamahal. Lalo na kapag tinutukoy natin mahabba al-ibada, pagmamahal sa pagsamba. Panghuli na uri ng mahabba ay yung mahabba at tabiiya. Yung natural na pagmamahal, halimbawa pagmamahal natin sa ating mga magulang, sa ating mga anak, sa ating asawa, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kayamanan, sa ating bahay, sa ating lupa. Ito ay natural na pagmamahal. Hindi ito pinagbabawal sa Islam. Maliban lamang kung ito ay magkaroon ng tinatawag natin takdim. Na kapag ang pagmamahal sa mga bagay na yan ay nangibabaw, so ito ang pinagbabawal. At yan, babasahin natin yung ayat sa Quran. So, sinabi rito ng Mu'allif rahimahullah wa qawlillahi ta'ala, in the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi may yattakidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Sabi rito, may mga tao, minan nas, may mga tao, ang tinutukoy dito yung mga musyrikin at mga kafirin. May mga tao, yattakiduna min dunillah, kumukuha sila o ginagawa nila ang mga huwad na Diyos, ang mga sinasamba nila, ito man ay magmula sa tao, sa hayop, sa anghel, sa statua, sa puno, sa baka, sa bato, o mga propeta o mga patay o mga banal na tao. Min dunillahi andada, karibal o kapartner o kasama o ka-equal, katambal na Allah subhanahu wa ta'ala. Anong dahilan? Yuhibbunahum kahubbillah. Minamahal nila ang mga huwad na Diyos na yan na tinatambal na sa Allah subhanahu wa ta'ala, kahubbillah. Ang kap dito na sa salitang hub, ito ay, ang ibig sabihin ito ay metal. At pinag-aralan natin sa Jurumiya na ang letter kap ay ibig sabihin kapareha o kasama o kalintulad. Na ang ibig sabihin dito, kahubbillah, katulad ng pagmamahal nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin dito, may mga musyrikin, may mga kafirin, may mga kupar, na minamahal nila talaga ang kanilang creator, ang nag-create sa kanila, pero at the same time, merong kaparehas o yuhibbunahum kahubbillah. Mahal nila ang kanilang huwad na Diyos katulad ng pagmamahal nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito hindi tinatanggap sa Islam, hindi ito tinatanggap. Dahil itong pagmamahal na ito, itong mahabba na ito, at ito mahabba al-ibada o ubudiyya, ito hindi tinatanggap dahil bakit? Ito ay mahabba musyaraka. Hindi ito ikhlas na mahabba. Hindi ito ikhlas na ibada ng puso.
So kailangan ang puso natin talagang walang laman na iba ng pagmamahal at malyan na ang puso natin, ang laman ng puso natin, pag tinutukoy natin ay pagsamba, ang ala lamang. Subhanahu wa ta'ala. So yan ang ibig sabihin, kahubbila, minamahal nila ang kalangwan na Diyos at ang Allah subhanahu wa ta'ala, pareha. Katulad ng pagmamahal nila, kahubbila, katulad ng pagmamahal nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito nasa 165 ng Baqarah, tingnan ninyo. Pagkatapos pagpapatuloy ng Allah subhanahu wa ta'ala, dinescribe naman yung mga mu'min, mga believer. Walladina amanu, sabi dito ng Allah azza wa jal, walladina amanu asyaddu hubban lillah. At yung mga naniniwala, yung mga taong may iman, ang kanilang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, asyaddu hubban lillah. So kung ikumpara natin kanina, kumukuha sila, dito naman asyaddu hubban lillah. Ang pagmamahal na sa Allah ay sobra. Ang ibig sabihin nito ng salitang asyaddu, ikhlas. Ang kanilang mahabba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay kalis. Muklis, sincere. Walang kasama, walang kapantay. Walang kahati, walang kabahagi. Hindi katulad ng mga musrikin, hati. Mahal nila ang Allah at mahal nila ang mga wad na Diyos. Pero ang isang mu'min, talagang ang pagmahal na sa Allah subhanahu wa ta'ala ay kalis, muklis, sincere. Isa lang ang laman ng puso nila, hindi dalawa, hindi tatlo, hindi maraming Diyos. Ang laman ng puso ng isang mu'min, ng isang ahlul tawhid, ay kalis. Ang ala lamang tabarak wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Wa ilahukum ilahun wahid. Ang inyong Rab, ang inyong ilah ay isa lamang. So yan ang nakita natin na dito na dalil na binigay sa atin ng muallif rahimahullah na pinagbabawal sa isang believer o sa isang Muslim na nagkiklaim na siya ay Muslim, na siya ay nagkiklaim na siya ay people of Tawhid. Ibig sabihin, oneness, naniniwala sa oneness sa Allah subhanahu wa ta'ala, nalalagyan niya ng katambal ang puso niya sa pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sabi ko nga ito ay ibada al-kalbiyah, pagsamba ng puso. Sumunod na dalil, sabi rito, wa qawlillahi ta'ala, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa ashiratukum wa amwalun iktarabtumuha wa tijaratun takshawna kasada wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili patarabbasu, sabi dito ng Allah, hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Sinabanggit dito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah At-Taubah, aya number 24, na 8 uri ng tao. 8 uri ng tao. Sabi dito, sabihin mo sa kanila, sabihin mo sa kanila, in kana, kung ang inyong mga magulang, abaukum, ang inyong mga magulang, wa abnaukum, ang inyong mga anak, wa ikhwanukum, ang inyong mga kapatid, wa aswajukum, at inyong mga asawa, wa ashiratukum, at ang inyong mga kamag-anak, wa amwalun iktarabtumuha, at ang inyong mga kayamanan, na inyong nakamit, wa tijaratun takshawna kasadaha, at inyong negosyo, tijara, na pinangangambahan ninyo na maglaho o mawala o mabankrupt, wa masakinu tardawnaha, at ang inyong bahay, ang inyong mansil, ang inyong tahanan, na inyong kinalulugudan o nagagandahan kayo sa inyong bahay na napakaganda, ahabbu ilaykum min Allahi wa rasuli wa jihadin fi sabilillah. So dito, nabanggit yung 8 na, ibig sabihin dito, nabanggit nga natin kanina, ng aksam ng mahabba ay 4. Mahabba at tabi'iyya. Itong 8 na ito, yung magulang natin, ang ating mga anak, ang ating kapatid, ang ating asawa, at ang ating mga kamag-anak, ang ating kayamanan, ang ating negosyo, at ang ating salapi, na ito ay natural na tabiiya na meron, na mahalin natin ito, natural. Kaya lang, pinagbabawal dito, sabi nga dito sa aya, ahabba, ibig sabihin, mas higit mong minamahal, na nangibabaw ang pagmamahal mo dito kaysa sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito na pinagbabawal. So, hindi bawal na mahalin natin ang mga bagay na nabanggit na yan. Dahil ito ay natural talaga sa isang tao, naninika sa atin, Allah subhanahu wa ta'ala, pinagkalob sa atin ang mga bagay na yan, para gamitin natin dito sa dunya, para huwag naman talaga tayong maging boring dito sa dunya. Kaya lang, huwag itong magiging takdim, o maging ibabaw, o mangunguna sa pagmamahal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, ang ating magulang,
Pagkatapos ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang magulang natin ang isinunod na unang-unang tao na dapat nating mahalin, na itinuro sa atin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lang, kapag inutusan tayo ng ating magulang ng haram, halimbawa, inutusan tayo na sumamba sa huwad na Diyos, so hindi na maaring manguna ang ating magulang, kailangan unahin natin Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang ating susundin. O anumang uri na pinagbabawal na inuutos sa atin ng ating mga mahal sa buhay, ng ating asawa, kailangan hindi natin sundin ang kanilang pinag-uutos dahil kailangan magibabaw sa atin ang pagmamahal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya pagkatapos dito, ito ang tinatawag natin na allowed na mahalin natin ang mga bagay na yan na tinatawag nating tabiiya. Kaya lang, huwag ito mangingibabaw sa pagmamahal natin sa anumang uri ng mga nandito sa dunya. Sumunod na rin na binigay sa atin ng muallif rahimahullah, an anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. So dito nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi kayo matatawag na mu'min. O ibig sabihin dito, la yu'minu, hindi kumpleto ang inyong iman. Hindi ibig sabihin dito na labas tayo sa Islam. Ibig sabihin, la yu'min, ibig sabihin hindi kumpleto ang inyong iman. Ito ay agreed ng mga ahlul ilm. Hindi kumpleto ang inyong iman ng sino man sa inyo, hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi. Hanggat ako ay higit na minamahal niya kaysa sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga anak, at sa lahat ng mga wan nasi ajmain, sa lahat ng tao. Maging sa ating sarili, dapat mahalin natin, pagkatapos ng Allah subhanahu wa ta'ala, mahalin natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na higit sa lahat. Bakit? Dahil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagmamahal na ipagkakaloob natin sa kanya, ito ay nang dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala, nang dahil sa din, mahabba diniya, nang dahil sa ating din, at dahil bakit natin siya minamahal? Dahil siya ay ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na mag-convey sa atin ng risala, ng mensahe, at siya ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala upang ipaliwanag sa atin, linawin sa atin ang Islam, ipakita sa atin ang tamang panuntunan ng buhay, ang tamang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya ito ay kanyang karapatan na mahalin natin siya, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na higit sa lahat. Pagkatapos ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Propeta, maging ang ating mga magulang, mahalin natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na higit sa lahat. Ito ay mahabba diniya o sa ating din. So kaya ito ang posisyon ng isang Muslim na ang puso natin, una-una sa Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan pangalagaan natin ito na huwag natin bibigyan ng katambal. At anumang uri ng mga bagay na nandito sa mundo na pinagkaloob sa atin Allah subhanahu wa ta'ala, huwag itong mauuna o mangingibabaw sa pagmamahal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos ang pagmamahal natin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagsunod natin sa kanyang sunnah, sa kanyang dalang katuruan. At inshallah, ipagpapatuloy natin ang bab na ito dahil meron tumatawag sa amin, inshallah. Siguro mahalaga siguro, inshallah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.